ang batang Quiapo. Sa gitna ng maingay at makulay na Quiapo, nakatira si Isko, ang batang may malaking pangarap at maliliit na paa. Araw-araw, nagtitinda siya ng mababangong sampagita malapit sa simbahan. Sampagita po para sa swerte at pag-ibig, sigaw niya. Ang dami niyang nakikita, mga makinang na alahas, mga laruang dekoryente at mga pagkain na hindi niya pa natitikman. Isang hapon, habang nagliligpit ng tinda, may nakita si Isko sa kalsada. Isang maliit, bilog na bagay. Kuminang ito, parang isang ginto. Wow! Bulong niya. Isa itong magandang locket na may inukit na ibon. Sigurado siyang mahalaga ito. Kung ibebenta niya, baka makabili na siya ng bagong sapatos na matagal na niyang gusto. Tiningnan niya si Ate Ligaya, ang matandang tindera ng kakanin. Siya ang laging nagpapayo kay Isko. Lumapit siya, hawak ang locket na halos magpapawis na ang kamay niya. Isko, sabi ni Ate Ligaya, habang pinupunasan ang kanyang lumang palayok. Ang tunay na ginto ay hindi yung nakikinang, kundi yung nagpapagaan ng loob mo. Masarap bang kumain ng kakanin kung alam mong hindi sa iyo ang pambili? Naisip ni Isko ang sinabi niya. Ang locket ay mabigat sa kanyang kamay, hindi dahil sa timbang, kundi dahil sa konsensya. Naisip niya ang kalungkutan ng may-ari. Nagdesisyon si Isko. Sa halip na magtinda, humanap siya ng pulis o bantay. Pagdating sa istasyon, nakita niya ang isang umiiyak na babae. Akin po ito, sabi ng babae, niyakap si Isko at ang locket ng mahigpit. Regalo pa ito ng aking lola. Salamat, salamat, batang matapat. Bilang ganti, binigyan niya si Isko ng 5 pirasong tsokolate. Hawak ni Isko ang mga tsokolate. Bumalik siya kay Ate Ligaya. Mas matamis ang lasa ng tsokolate dahil alam niyang ito ay ganti ng isang mabuting gawa. Ang tunay na kayamanan niya ay ang kanyang malinis na puso.